So yan no. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nagsalita na po ang ating Senate President na si Kis Escudero na kung aakit na raw po, kung aakit na raw po yung impeachment complaint sa Senado laban nga po kay Sara Duterte ay hindi daw po sila magbi-break. Hindi daw po sila magre-recess para daw po ma-fulfill ang trabaho ng Senado. Kasi alam naman po natin no na ah yung paghuhusga or yung judgment ng impeachment po ay ito po ay nakasalalay po sa mga senador po natin. So ibang-iba po ito sa sinabi ni Jinggoy. So sabi po kasi ni Jinggoy wala daw pong oras para sa impeachment. Pero sabi naman po ni Chis Escudero, mayroong oras gagawa ng paraan. So ito po ang pinakamagandang dahilan na pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. 'Di ba? So ngayon mga kababayan no, ito yung sinasabi ni Jinggoy eh. Actually meron akong ano dito, meron akong schedule ng Senate. Okay. So balik kasi ang problema kasi natin dito, magkakaroon sila ng break from November hindi, adjournment 'no, from December 21 to January 12. So meron silang Christmas break. Tapos February 8 to June 1. So matagal 'to. February, March, April, May, June, 4 na buwan, tama ba 'to? O February 8 to June 1. So malamang paghahanda ito sa ano, sa pangalan nito, sa eleksyon. Tapos may adjournment na naman sila from June 14 to July 27, 2025. So aabutan po talaga. So ang problema kasi dito mga kababayan, ano, sorry. Ang problema kasi dito mga kababayan, mag-election na nga po, 'di ba? So, 'yan, tingnan natin. Pero ito para mas maganda 'no, para makuha natin yung narrative na content na 'to. Ito. So, sa ito nakuha ko 'to sa Newswatch. Sabi dito, possible Duterte impeachment trial during break could extend to next Congress, Escudero. So, actually ang problema kasi dito mga kababayan, for example, ah, nagkaroon sila ng impeachment trial, sabihin na nga natin from February to June. Ang problema dito, ano, baka magpalit na po ng mga senador kasi nga po katatapos lang ng eleksyon, iba na po yung judges po ng impeachment. So, kailangan bilisan nila. Ayun lang ang point dito, bilisan. At syempre, kapag impeachment trial, dapat po ito televised. Huwag niyong itago. Okay? So, continue pa natin. Sabi pa dito, okay, if Vice President Sara Duterte's impeachment reached the Senate, its leadership said proceedings could be held during the session break and may extend to the next Congress depending on the decision of the chamber. So, posibleng ma-extend ito hanggang 2025 pagkatapos ng eleksyon. So, iba ng senador nun, iba na. Well, kung makakapasok si Erwin Tulfo, si Abalos, 'di ba? Posibleng magandang laban 'to sa impeachment kung matatanggal sila Bato tsaka si Bongo, 'di ba? Isama mo pa yung Cayetano, si Pia, 'di ba? So ayan. So actually para mas maganda mga ka-Streetwise 'no, alam ko napanood niyo na 'to 'no, pero panoorin ulit natin yung statement nga po ni Chis Escudero. Sige. Kailan yung dapat na mag-umpisang maghanda ang Senate sa impeachment trial? Pag naihain na sa amin. Dahil pag naihain na sa amin, may proseso pa rin naman kami kailangan pagdaanan. Mga 2 hanggang 3 linggo yung prosesong yon. So may sapat na panahon. So until then, wala kayong movement, wala kayong meeting at all? Wala akong balak gawin yon bilang paghahanda dahil So wait So sabi ni Chis Escudero, kapag naiakit na raw po sa Senado yung impeachment complaint, meron silang 2 to 3 weeks para paghandaan ito. So for example, kung January is makapag-decide na nga po yung House para iakit po sa Senado yung impeachment. So by February, posible magsimula na po yung impeachment trial sa Senado habang sila po ay naka-break. O sakto, February, posible magsimula yung kung may akit po ito sa Senado. Kasi sabi ni Chis Escudero, di ba? 2 to 3 weeks pa yung preparation pag naiakit sa kanila. So
Ngayon, ang bola ngayon ng impeachment nasa Congress pa. So, ngayon po, bago po mag-Christmas break itong mga congressman natin, is pinupush ngayon ito ng Makabayan Bloc na matapos po ito kaagad. So, ang kailangan lang ata nila is 108 na boto, no, kung hindi ako nagkakamali. So, kung 108, kung matatapos nila ito, bago mag-Christmas break, at kung may akit ito sa January, so February, sakto, break po ng Senate, posible magsimula po yung impeachment. Base sa timeline tayo binabasa na lang natin yung sitwasyon O sige, continue, sige. Baka sabihin, presumptuous kami, pinangungunahan namin, o may alam kaming hindi nyo alam. Pero tama to. Tama naman yung sagot ni Cheese. So hindi sila pwedeng kumilos hangga't wala pa yung impeachment complaint sa Senado. Kasi malay mo nga naman, di natin alam, baka mamaya, 'di ba, hindi ito maipasa sa House. So sayang lang yung effort, 'di ba? Ganun. Sige. Parang judge lang naman yan eh. Hindi naman niya pwedeng i-assume na may kasong maisasampa sa kanyang korte. Gagalaw at action lamang siya pag meron na. May oras pa daw po ba ang Senado at ang House para magsagawa ng impeachment proceeding? Hindi ko alam kung may oras nga ba o wala dahil kada impeachment iba-iba ang proseso. Okay lang naman magkomentaryo sa proseso, wag lang dun sa aktual na impeachment complaint at allegations kaugnay ng impeachment complaint. Okay, so ngayon malinaw pala mga kababayan, yung sinabi ni Cheese, hindi maganda, hindi pwede magkomento yung mga senador regarding po sa desisyon nila. Kung sa proseso, okay lang daw sila mag-comment, pero about sa paniniwala nila kung si Sara ba ay may impeach o hindi, so pinagbabawalan po yun ni Cheese Escudero. Which is para sa akin, medyo unfair po sa atin yon. Kasi para sa akin, mas magandang malaman na po natin ngayon pa lang kung ano ba talaga ang sentimento ng mga senador. Kung sila ba ay pabor o hindi kay Sara. Di ba? Well, obvious naman mga kababayan, na talo po talaga ang impeachment complaint sa ngayon kung ito po ay akit sa Senado. So, tingnan natin kung anong klaseng hocus-pocus ang gagawin dito. Okay, continue, sige. Na naihain na ni hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Hindi ko kayang sabihin kung may oras, pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yon. Nadinggin anumang kasong iyahain sa amin. So, ang tanong, kahit ba adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different animal. Hindi ito sesyon tulad ng sesyon namin kung saan kailangan nagsesesyon din ng Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung Ayun, na malaki okay pala. So, ganun pala. So, ngayon naintindihan ko na. Okay. So, kaya pala sabay palagi po yung session ng House tsaka ng Senate kasi po, on the same matter po, yung mga batas po na ginawa po ng House, inaakit po ito sa Senate. So, kaya sabay yung session nila. So, ngayon, kapag ang impeachment naman po ay naiakit po sa Senado, wala naman pong session ang Congress para sa impeachment kasi tapos na sila doon. So, ang trabaho talaga dito is exclusive lang po talaga sa mga senador. So, ito ang point mga kababayan. Sabi nga po ni Cheese Escudero, kapag ito po ay naiakit sa Senado at inabot nga po ng break, tuloy po ang kanilang impeachment trial kung akit nga sa Senado. Pero iba pa yung sinabi ni Jinggoy. Yun yung sinabi ni Jinggoy Iba eh. Oh. Hindi na. So bakit? We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. Diba? Tama ako, diba? Tama yung nakuha kong schedule. Tama ba? Oh. December 21 nakalagay dito eh. Inagahan mo naman, December 21 nakalagay sa akin eh. December 21, January 12, 2024. Oh, adjournment. Tapos February 8, 2025, June 1, 2025. We will adjourn again February, first week of February. I don't think so. I'll just keep mamunit. Kasi sinabi ko, I had the previous statement before na I am against any impeachment cases. Kasi it will divide our country furthermore. Diba?
what happened to... Hindi yun ang point eh. Actually, divided na po yung bansa natin. So, anong division pa ba gusto mo? So, ang point dito mga kababayan, deserving pa ba si Sara Duterte na maging Vice President? At syempre, pinipigilan po natin dito yung presidential bid po ni Sara Duterte sa 2028. Mas delikado tayo dito mga kababayan pag nakaroon po tayo ng presidenteng sinto-sinto. Katulad ni Sara. Dapat yan ang iniisip ni Jinggoy. Hindi yung division. Para sa akin, mas importante na mapigilan ang isang sinto-sinto sa psychopath, makati ang kamay, di ba? Na Sara Duterte na maging presidente kumpara doon sa division na sinasabi ni Jinggoy. Di ba? Oh, divided na tayo yan. Anong magagawa natin dito? Pipigilan nyo ba yan? When my father was impeached. When my father was impeached. Gumanda ba buhay? Ng Pilipino? Kaya naman, kung natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo na, worsen. Ayan so yung sabi daw, kung yung tatay daw po na-impeach, yung tatay niya raw na-impeach, si Erap, gumanda daw ba yung buhay ng Pilipino? Kasi ito yung comparison niya, no? Kung si Erap nga daw po na-impeach, gumanda ba yung buhay ng mga Pilipino? Nung si Matandang Marcos naman daw po na, yung natanggal, gumanda ba buhay ng mga Pilipino? Actually, hindi. Totoo naman yun. Pero ito, iba kasi to. Mga presidente yun eh. Ito, vice presidente lang to eh. Medyo gandahan mo naman kasing comparison, Jinggoy. Medyo saliwa ng konti, no? Di ba? So, by the way, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Malabo po talaga makapasa ito sa Senate. Pero syempre, tayo po mga kababayan, ano bang gagawin natin dito? Ang kinabukasan po, ang future po ng impeachment po na to, kung hindi po natin naaasahan ng Senate, taong bayan na lang po dapat ang gumawa ng paraan. Manood ng impeachment trial, kung maaari, di ba? Kasi kung matutuloy yan, panoorin natin yan on live, panoorin natin, pag-aralan natin, kasi future po ng Pilipinas na nakasalalay dito. At kung merong tatanga-tangang senador, di ba? Batikusin natin. Kung pwede na nga, mag-rally tayo sa harapan ng Senado eh. Batuhin natin ng kamatis yung mga senador na pro Sara. Di ba? So ngayon, tingnan nyo to May isa pa akong slide dito eh. So, ang labo talaga ni Jinggoy dito, no? Okay, wait. Ayan. Wala. So ngayon mga ka-streetwise, tulad nga ng sinabi ko, ito pa yung example ng pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Mabuti pa nga si Chis eh. Maayos ka usap eh. 'Di ba? Buti pa nga ito eh. Maayos ka usap eh. Gumagawa ng paraan. Pag umakyat sa Senate ang impeachment, gawa ng paraan. Hindi pwedeng hindi pwede. 'Di ba? So yun no. So actually ito teka lang. Okay na pala. Yan. So yun mga ka-streetwise, no? So dyan po sa Team Replay, ano masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Chis Escudero na posible nga daw po na kung akit nga daw po yung impeachment is tuloy daw po ito habang naka-break. At base po sa timeline na nakita natin, kung ito po ay maipapasa po ito sa Congress ngayon mismo by December bago matapos po ang buwan na to or by first week or second week ng January, di ba posibleng itong umakyat sa Senate ng ganung buwan din at magsisimula po ang impeachment trial by February. So may oras pa. May oras pa mga kababayan. 'Di ba? So ito po ay nasa kami na lang po ito ng mga congressman. Pakibilisan na lang po yung trabaho. So tayo po ay magbabantay dito. 'Di ba? So yun mga ka-streetwise, so syempre po dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.